statement is, in this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbowed. Narinig mo yon? Ganito kainat ang usapan sa impeachment ni Vice Presidente Sara Duterte. Emosyon, denial, sigawan, akusasyon, magkabila. Pero sa gitna ng ingay, marami nang naliligaw sa mga facts. Kaya ngayon, linawin natin. Hindi tayo maghuhusga kung guilty or innocent. Yon, trabaho ng Senado. Ang gagawin natin, lilinawin ang 6 na pinakamalaking mito. Facts, may resibo. Abangan mo hanggang dulo. Uy, balik na naman tayo sa Mark Tanong. Ako si Kuya Mark at may bago na naman tayong tanong na dapat linawin ngayon. Isang paalala, ang mga akusasyon kay Sarah ay alegasyon, hindi pa napapatunayan. Pero ang mga bagay na lilinawin natin ngayon, batas at proseso. Yon ay factual. Simulan na. Mito number 1. Ang sabi ng marami, na-dismiss na raw ang impeachment noon, kaya bawal nang ulitin. Double jeopardy daw. Mali. Ang totoo, oo, may unang impeachment noong February 5, 2025, pero ni-void ito ng Korte Suprema noong July 25. Hindi dahil inosente si Sarah, kundi dahil sa 1-year bar sa konstitusyon. Bawal ulitin ang impeachment sa parehong opisyal sa loob ng 1 taon. Mahalaga to. Sinabi mismo ng korte, hindi nila pinapawalang sala si Sarah. Technical ang dahilan ng dismissal, hindi ang laman ng mga kaso. Nang lumipas ang 1 taon, legal nang mag-file muli. At ang double jeopardy? Konsepto yon sa kriminal na kaso. Bawal kang litisin ang 2 beses sa iisang krimen. Pero ang impeachment, hindi kriminal na paglilitis, kaya hindi applicable. Ang totoo, legal ang pangalawang impeachment. Mito number 2. Kapag na-convict daw sa impeachment, diretso kulungan si Sarah. Hindi. Ang totoo, ang parusa sa impeachment, 2 lang. Pagkakatanggal sa puwesto at posibleng permanenteng pagkakabawal sa anumang public office. Wala diyang pagkakakulong. Kung gusto siyang ikulong, kailangan ng hiwalay na kriminal na kaso sa regular na korte na may sariling ebidensya at paglilitis. Sabi nga ng konstitusyon mismo, pwede ka pang usigin kahit na impeach. Ang totoo, impeachment tanggal, hindi kulong. Mito number 3. Imposible raw ma-convict kasi kakampi niya ang Senado. Hindi ganon kasimple, mga matanong. Ang totoo, kailangan ng 2/3 ng Senado, 16 sa 24 na senador, para ma-convict. Hindi mahaharangan ng ilan, pero hindi rin garantisadong panalo ng kahit sinong panig. Bilangan ito. Numero ang laban, hindi hula. At bawat testigo, bawat araw ng trial, pwedeng gumalaw ang mga boto. Ang totoo, bukas pa rin ang resulta. Walang sigurado sa kahit sinong panig. Mito number 4. At ito ang pinakamalaking usapin. Kahit ma-convict daw, tatakbo pa rin siya ng presidente sa 2028. Dito, malaki ang taya. Ang totoo, kasama sa parusa ng conviction ang permanenteng pagkakabawal sa public office. Ibig sabihin, kung ma-convict, hindi na siya pwedeng tumakbo kahit kailan, kabilang na ang 2028. At bakit ito importante? Dahil si Sarah, isa sa mga nangungguna sa survey para sa 2028. 51% noong huling survey. Kaya ang impeachment na to, hindi lang tungkol sa nakaraan, tungkol sa kinabukasan ng politika ng bansa. Mito number 5. Political daw ang habol, kaya invalid ra ang buong impeachment. Double standards umano, gaya ng binanggit mismo ni Sarah tungkol sa kaso ni Marcos. Ang totoo, pwedeng may politika sa likod. Totoo yon sa halos lahat ng impeachment sa mundo. Pero hindi yun ang sukatan kung valid ba. Ang sukatan, sinunod ba ang proseso sa konstitusyon? At yun mismo ang tiningnan ng Korte Suprema noong una. Binawi nga ng korte yung una dahil sa teknikalidad. Patunay na tinitingnan ang proseso, hindi ang politika.
At ngayon, malinis na sa 1-year bar ang pangalawa. Kaya ang totoo, ang motibo, usapin ang opinyon, ang legalidad, usapin ang proseso, magkaiba. Mito number 6. Dahil naka-trial na, natanggal na raw si Sara, hindi na raw siya vice-presidente ngayon. Mali rin to. Ang totoo, ang impeachment ng Kamara ay akusasyon lang, parang indictment. Nananatiling vice-presidente si Sara may buong kapangyarihan at sweldo hanggat hindi siya nakoconvict ng Senado. Innocent until proven, tumatakbo pa rin. Kaya yung mga nagsasabing tanggal na siya, maaga pa. Ang impeach ng Kamara at ang convict ng Senado, dalawang magkaibang hakbang. Ang totoo, VP pa rin siya hanggang sa magdesisyon ang Senado. Kaya bakit ang dami pa ring naliligaw? Kasi sa gitna ng gulo, mas mabilis kumalat ang maling akala kaysa sa boring na katotohanan. At may mga panig sa dalawang kampo na kumikita mismo sa kalituhan mo. Ito ang punto mga matanong. Hindi natin kailangang magkasundo kung guilty ba o hindi si Sara. Yon sa Senado at sa ebidensya. Pero ang batas at ang proseso, may resibo. Huwag tayong padala sa post na walang basehan. Ano sa tingin mo? Anong mito ang madalas mong marinig? Sagot sa comments. Facts, hindi chismis. Yun lang muna. Mag-isip-isip tayo at kitakit sa susunod na tanong.